Are you blessed, mga kapatid? So, tayo nasa ikalawang linggo na ng Agosto at patuloy tayong mag-aaral sa mga salita ng Diyos. Ngayon naman ay ating pag-uusapan ang tungkol sa free will. Kasi yung free will, sometimes we tend to misinterpret it. Na sabing free will, uy, karapatan ko yun na mamili. Meron tayong karapatan na binigay ng ating Panginoon na pumili, between good and evil. Pero take note, mga kaibigan, before we start pala, kalimutan ko. Let's pray muna for the guidance of our Lord. Panginoon namin Diyos, maraming salamat po at kami ay yung hinayaang magtipon-tipon dito upang Ikaw ay aming parangalan, upang Ikaw ay aming purihin, O Lord. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Ito man ay labag sa aming sarili, labag sa kapwa, o labag sa iyong batas, O Lord. Patawarin mo kami dahil kami ay patuloy na nagkakasala, na nandiyan ka pa rin faithful to forgive us. You are there always waiting for us to ask for repentance and forgiveness. Gabayan mo kami palagi upang kami maging karapat-dapat sa iyong kaharian, O Lord. Sana ay itong mensaheng binaba mo ngayong araw na to ay aming kapulutan ng aral na mai-apply namin sa aming pang-araw-araw na buhay. Amen. So, free will, bali sometimes we misinterpret it na karapatan natin mamili, So, if God is all-knowing, bakit kailangan pang pumili ang tao sa pagitan ng masama at ng mabuti? Di ba dapat kung God is all-knowing, sabihin ng Diyos, dyan ka, dahil dyan ang kabuti mo. Bakit niya hinayaan tayo magkaroon ng tsansa, ng pumili, na gumawa ng mabuti, gumawa ng masama? Pwede namang sabihin ng dyan ka na lang, dahil dyan ang mabuti para sa iyo. Diba? Kaya, sometimes may mga tao na they take this as a justification. Sabihin, anong gagawin ko? Pinanganak akong bakla. Anong gagawin ko? Pinanganak akong masamang ugali ko. Magnanakaw ako. Kawatan ako. Mangalo niya ako. Ganun, no? Sometimes, ang mga tao ganun ang ginagawa nila. They make it as their excuse yung anong nangyari sa kanila. No? Ginagawang depensa yun. Take note, mga kapatid, this is a false proposition. Hindi totoo yun. Dahil it is not God who created you that way na ikaw ay ganyan. At hindi Diyos ang gumawa ng dahilan na kung bakit ikaw ay nagkaganyan ngayon. This is because of your choice. Hindi to free will, no? We are given freedom to choose. Hindi free will ang binigay sa atin. Kasi ang free will, ito yung unlimited. Unlimited siya. Hindi gaya ng freedom of choice na ito ay limitado lamang. Kasi pag sinabing free will, kunwari, kaya mo bang lumipad? Hindi, di ba? Kaya mo bang mapunta sa 3 dimension o 2 dimension sa isang pagkakataon? Halimbawa, ngayon, nandito ako sa kabila, sabay-sabay. Di ba hindi pwede? Kaya mo bang gumastos ng pera, 10 million in 1 day? Hindi, kasi wala kang pera. We have the limitations. Therefore, yung free will na binigyan ng Panginoon sa atin ay limited. This is the freedom to choose. Freedom to choose between good and bad. No? So, para matlaki natin yung sudo, bibigyan ko ng 4 na puntos upang inyong lalo maintindihan at maisapuso yung ating pag-aaral ngayon. Unang-una, God can do and will to do whatever He wants to. Ibig sabihin, kung anong gusto ng Diyos, matutupad. Wala kang magagawa. Pag sabing, parusahan ng taong ito dahil kasalanan, paparusahan ka. Pag sabihin ng Diyos, ito ay pagpapalain dahil siya ay righteous. Gumawa siya ng mabuti. Wala kang magagawa. You cannot object because that is the will of God. Yan po, It's because God is supreme. He is all-knowing. He is all-powerful.
Kaya wala kang magagawa. Kaya nga sa Psalms 115 verse 33, ang sabi dito, ang Diyos namin nasa langit, naroon ang Diyos namin. At ang kanyang ginagawa ay kung ano niyang ibigin. Ibig sabihin ko, anong ibigin niya, gagawin niya. Wala kang magagawa. No? So, ang binigay sa atin lamang ay hindi free will, na gaya ng pagkakaintindi natin, pagkakaturo ng ibang man nagtuturo. No? Ito ay yung freedom to choose. Ito yung kalayaang pumili. Na ano? Kung saan ka pupunta, sa mabuti ba o sa masama? Kasi tayo bilang mga nilalang ay ibinanganak na meron tayong covetous heart. Yung gusto natin yung maganda, gusto natin yung masarap, gusto natin yung nakaka-relax, gusto natin yung hayahay ka, no? Ayaw mo maghirap. Ganun tayo, no? We tend to do the things, kaya ano nangyayari, ayaw mo maghirap, ano gawin mo? Magsuswapang ka. Mambababae ka. Magnanakaw ka para matugunan yung kasarapan ng buhay. Which is wrong, which is na hindi na dapat natin gagawin. Dahil tayo ay mga anak ng Diyos, so hindi natin dapat gagawin yun. Ang sabi sa Isaiah 40 verses 13 to 31, makikita natin din yung supremacy of our Lord, of our God, na walang nino man ang makakaarok sa kanyang kapangyarihan at ang kanyang kadakilaan na hindi makakapantay kahit sinong tao. No? So dapat natin isipin na nandiyan ang ating Diyos na kung anong sabi niya, yun ang matutupad. Because God can do and will to do whatever He wants to. Yun po, no? Yan ang unang punto sa atin. Ikalawang puntos, people's choice can affect God's choice. Kasi sabi ng iba, hindi nagbabago ang isip ng Diyos. Totoo po yun, hindi nagbabago. Kung anong sinabi niya, yun, ano? Hindi nagmamaliw ang salita ng Diyos. Kaya, kung ang gawin mo, wala kang marunong, ganun talaga. Pag sinabi ng Diyos, yun ang mangyayari. Problema, naapektuhan yung gusto mangyari ng Diyos dahil sa tao. Kanina, binasa ni Brother Albic yung main verse natin, Matthew 23:37. Sabi nga, Jerusalem, Jerusalem, pinatay mo ang mga propeta at pinato ang mga sinugo sa inyo. Ilang ulit kong sinikap na kupkupin ang iyong mga anak, kung paano iniipon ng isang inahin ang kanyang mga sisiw sa ilalim ng kanyang pakpak. Ngunit, ayaw ninyo. Yun ang problema sa atin. God knows the best what is for us. The problem is, ayaw natin. Ayaw natin kunin yung ibinibigay ng ating Panginoong Diyos sa atin, which is for our good. Paano yun? Ano? Gusto mo na lang magtampis mo sa kasalanan? Gusto mo na gumawa ng masama dahil masarap? So, my brothers and sisters, sana ay isipin natin to. No? Nandyan na. Inihatag na ng ating Panginoon yung para sa atin. Yung para sa kabutihan natin. But the problem is, ayaw natin. Pilit ng ating Panginoong Jesucristo na kupkupin tayo kaya magkupkup ng mga sisiw, ng inahin sa kanyang sisiw. No? But the problem is, walang nangyayari. Kasi ayaw natin. No? So, sana ay magkaroon tayo ng change of heart na sundan ang katuruan ng ating Panginoong Jesus. Tanggapin siya bilang ating tagapagligtas upang tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan na yan ay hindi lamang pangako, hindi yan ay plano ng ating Panginoong Diyos. Ikatlong punto, God can choose certain people to go to heaven. Totoo po yun. Lahat tayo pinili na ng Panginoon. Bago panalangin ng mundo,
Pinili na tayo yung pumunta sa langit. Dahil tayo yung kapalit ng mga anghel na nagrebelde laban sa ating Panginoon Diyos. Kaya gumawa ng Diyos ang tao, replacement ng mga anghel na nagrebelde sa langit. Na kinulkad papuntang lupa, no? So, therefore, we are destined to go to heaven. Sabi sa Efeso, chapter 1, verse 3 to 5, sabi dito, purihin ng Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Pinagkalban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual na nagmula sa langit dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo. Bago palikhain ang sanlibutan, ay pinili niya ito upang maging Kanya sa pamamagitan ng ating pakipag-isa kay Kristo. At upang tayo'y maging banal at walang kapintasan sa harap niya dahil sa pag-ibig ng Diyos. Pinili niya tayo upang maging anak niya sa pamamagitan ni Kristo ayon sa kanyang layunin at kalooban. Ayun po, halinaw po mga kapatid, na we are predestined to become sons of God. Lahat tayo ay pinili. We have this predestination to become adopted sons and daughters of God. Problema, marami sa atin tumatanggi. Ano ang problema mga kapatid? Bakit tumatanggi tayo? Hindi ba natin kayang tanggapin yung offer ng ating manlilikha, ng ating Panginoong Diyos? Sana ay tanggapin natin bago pa mahuli ang lahat. Ika-4 na puntos, God made it possible for everyone to be saved because of His love to us. Yes, it is possible because there is Jesus Christ. No? Kaya sabi sa unang 1, chapter 2, verses 1 to 2, ang sabi dito ang sabi ni San Juan, mga anak, isinulat ko ito sa inyo upang huwag kayong magkasala. Ngunit kung nagkasala ang sinuman, ay may tagapagtanggol tayo sa Ama. Si Kristo ang matuwid. Si Kristo ang handog at ikakapatawad ng kasalanan, hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi maging kasalanan ng tao. God is angry about our sins. Jesus is our advocate. Siya yung ating abogado. Siya yung tagapagtanggol natin. And He took our place for the sins we have done. Jesus paid for our sins. Through His death on the cross, there is victory over sin and death. Amen? So yun po, no? There is victory over sin and death. Malaya na tayo dahil nandiyan ang ating Panginoong Jesucristo. Conclusion natin dito. No? God is always above us. Tandaan po natin yan. Walang sino man ang mas mataas kundi ang ating Panginoong Diyos. We are just given the freedom of choice. We must always consider God's omnipotence and sovereignty. God created human beings in His own image and likeness. In such case, God expects us to choose goodness and shun away from the devil's work, which is appealing to the eyes. It looks delicious, feels delightful. Yes, remember that the most beautiful angel in the world, in heaven, was Satan, no? Was Lucifer. So, anything that is good in the eyes, appealing to the mouth, to the anything, no? to pleasure, baka ito ay work of the devil. Therefore, we must beware na hindi tayo mahulog sa tukso. And because we are given this freedom, mga kapatid, freedom to choose, let us try to choose what is right. Let us choose goodness. We must choose lahat ng bagay
na ikaluluhati ng ating Panginoon. Amen? So dito po nagtatapos sa aking mensahe. Sana ay meron ko napulot na magandang araw dito na ang free will dapat gamitin natin ng tama. Huwag natin gawin itong justification na bakit ako bakla, bakit ako nang bababae, bakit ako magnanakaw, bakit ako mandarambong, bakit ako mamamati tao, no? Nasabi, ito gawa ng Diyos sa akin. No, ginawa mo yan. And as creation of God in His own image and likeness, huwag naman ganun. Huwag mong sirain, mong yurakan yung image ng Panginoon, yung likeness ng Panginoon. Huwag po natin itong yurakan. Dahil hindi ganun ang Panginoong Diyos. Dapat ay tayo maging malinis, dapat tayo maging blameless upang tayo maging karapat-dapat sa karya ng Diyos. Amen? So tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, maraming salamat sa iyong mensahe. Patawarin mo kami kung kami ay hindi natutong pumili ayon sa iyong gustuhan, na aming pinili ang kasamaan, pinili namin ang pagkakasala, at dahil dito kami ay nagkaroon ng sakit, kami ay nagkaroon ng suliranin, dahil ito ang pinili na maging masarap, pasasa, tampisaw sa kasalanan. Kaya Lord, patawarin mo kami dahil kami ay mahina. Pagkakasip mo kami kalooban, Lord, upang kami hindi na makasala dahil kami ay nagsasurrender na. Sana ay kami ay yung bigyan ng guidance upang kami ay umangat sa harapan ng karapat ng Lord. Pagkalingin mo kami, Lord, sa aming mga karamdaman dahil alam namin na dahil sa aming kasalanan kami ay nagkakasakit, kami ay naghihirap, kami ay nagdadalamhati. It's because of the sin that we have committed, Lord. Forgive us, Lord. Forgive us. Forgive us for the sins na ating nagawa. Patawarin mo kami, Lord. Dahil dito kami ay sisisi na. Pabuhayan, Lord, na magbuhay kasalanan. Ikaw lamang ang makapagsalita sa atin. Patawarin mo kami. And this we ask in Christ our Lord.